May nagpapakalat naman daw ng fake news na kung mga kwento, totoo nga ba ito? Hindi pa naman nakatatak sa box reka. Kaya naman sa dulo ng video ito ay sasagutin natin kung legit o fake news ang balitang ito. Alam nyo ba mga kwento na nagngingit-ngit ngayon ang social media sa usap-usapan na posibleng bakbakan sa pagitan ng Filipino former world champion na si Janariel Cuadro Alas Casimero at ang batang Japanese contender na si Tomotomo Mizukoshi sa darating na December 27 sa Japan. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa pangunahing promoters, managers at mismong Japan Boxing Commission, ang kumakalat na pangalan ng dalawa ay sapat na upang lumikha ng matinding ingay sa Asian boxing community. Sa panig ng mga fans, ang match-up ay tinatawag na youth versus experience, power versus volume, at Cuadro Alas versus samurai style. Isang klase ng showdown na may potensyal na maging isa sa mga sorpresa sa taong 2025 kung sakaling may sakatuparan. Sa lumabas na professional records ng dalawa, malinaw ang malaking agwat sa karanasan. Si Casimero ay meron siyang 34 wins, 5 losses, 1 draw at 23 knockouts. Habang itong si Mizukoshi naman ay meron siyang 11 wins, 5 losses, 2 draws at 5 knockouts. Pero gaya ng kasaysayan ng boxing, hindi lamang numero ang basihan ng tagumpay, lalo na kung ang laban ay darao sa teritoryo na isang batang boksingerong gutom sa pangalan. Sa edad na 36 anyos, marami ang nagtataka kung ito na ba ang panibagong yugto ng pagangat ni Casimero matapos ang sunod-sunod na kontrobersiya, pagkatalo at mahabang pahinga. Sa kabilang banda naman, ang 26 anyos lamang na si Mizukoshi ay kasalukuyang nasa prime pa, kaya natural lamang na makita siya ng Japanese boxing public bilang isang potensyal na giant killer. Kung ihambing natin ang pisikal na katangian ng dalawa, may marinaw na abante sa height itong si Mizukoshi. Mas matanggal siya dahil siya ay 5'6.5" kumpara sa 5'4" ni Casimero. Sa isang divisyon kung saan ang reach at control sa distansya ay napakahalaga, malaking kagamitan nito para sa isang boxer na sanay mag-jab at magpatakbo ng laban sa mid-range. Pero kung ang laban ay usapang lakas, timing at ring IQ, hindi may tatanggi mga kwento ang kalamangan ng ating pambato. Meron siyang 67% knockout rate. Ito ay indikasyon na delikadong one-punch power na hindi mo gugustuhin tikman, lalo na kung pumapasok ka sa pocket exchange. Isang maling galaw, isang maliit na butas at maaari nang magbago ang takbo ng buong laban. Itong si Mizukoshi naman ay nagtataglay ng 45% knockout rate, sapat upang maging banta. Ngunit hindi kasing taas ang mga world-class punchers sa top 20 rankings. Gayunpaman ang kanyang kabataan, stamina at pagiging mas aktibo sa recent fights ay posibleng magbigay ng bagong hamon kay Casimero na hindi gaanong nasubok sa high-level conditioning nitong mga nagdaang buwan. Kung magtatagpo ang kanilang mga estilo, ang magiging tanong ay simple. Kaya bang kontrolin ni Mizukoshi ang laban gamit ang kanyang jab at height advantage? O di kaya'y lulundagin siya ni Cuadro Alas sa gitna ng ring gamit ang kanyang explosiveness at counter-punching? Sa ngayon mga kwento ay mananatiling rumor ang laban hanggat wala pang opisyal na pahayag mula sa promoters at sanctioning bodies. Subalit, kung pagbabatayan ng usapan sa boxing forums, fan pages at mga discussion group, malinaw na ito rin ang sentimento. Gusto ng tao ang laban ito. Para kay Casimero, isang oportunidad ito upang magpakita muli sa Japanese fans. Patunayan na kaya pa niya magpagsabayan sa mga batang henerasyon at muling bawiin ang respeto na nadungisan matapos ang mga kontrobersiya sa nakaraan. Para naman kay Mizukoshi, ang pangalan ng isang dating world champion ay isang bihirang tsansa para sa instant career upgrade. Isang upset win lamang ang layon niya upang pumasok sa radar sa international boxing map. Sa dulo mga kwento, kung matutuloy ang laban na ito ay magiging isang crossroad match para kay Casimero, maaring pagbangon. Para kay Mizukoshi naman, maaring pagangat. Para sa mga boxing fans, isang generational battle na tiyak magbibigay ng fireworks. At kung totoo ang December 27 rumor, walang dudang magiging isa ito sa paraan ni Casimero para maiangat muli ang kanyang pangalan na binabalak mula sa kanyang pagbagsak. Mga kakwento, bagamat marami ang nilabas ng balitang ito sa mga big channel sa YouTube, pero bagamat may mga solidong mga ebidensya, pero mas maganda pa rin ng ating hintayin ay ang Team Casimero o ang magbabahagi ng info ay si Koki Kameda mismo. Bagamat may malaking tsansa na siya ang makakalaban ni Casimero, pero mas maganda pa rin na hintayin natin ang pinal na anunsyo.
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramil Cornesio, kay kakwentong Arman Tranquina, kay kakwentong Noel Cabatuan. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.